Hi guys, good morning. Good morning sa inyo. Mukhang hindi na maawat si VP Sara dahil kitang-kita dito sa video na to, yung sobrang galit niya. Pag-usapan natin. Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara't pag-usapan natin itong video clip na ito, no, na na-upload po sa TikTok ni Apo Apo 7. Ayan. Natulog lang ako kagabi because I wasn't feeling well. Sobrang baba po ng aking BP. Kaya I was instructed to do a little bit of home remedy and just in case na hindi nga tayo nakapasok sa klase natin kagabi. But ngayon, I'm getting ready for my class later. Anyway, so ang dami ko ng intro. Shinare ko lang ang kaganapan. Ngayon guys, kung maaalala ninyo, in the recent months, lahat ng mga batikos na ginagawa nila kay VP Sara, what she normally do, she brush it off, she move on with her life. Hindi niya binibigyan masyado ng pansin. Pero dito, makikita niyong sumabog na ang isang VP Sara Duterte. And definitely, may magpapa-victim na naman po dito. Pupusta ako 100%. Pagmumukain na naman nilang masama ang isang taong paulit-ulit na inapakan rather. Inapakan rather. Tinawag na si VP Sara ay may lalaki na yung 100 million, 'di ba? At kung ano-ano pa. Pagiging corrupt and all this shit. Ngayon, sabi nga nila, matakot na kayo sa galit ng isang taong mabait. Dahil ang galit ng isang taong mabait ay hindi mapagpatawad. Pakinggan natin dito si VP Sara. Tingnan natin at maramdaman natin yung tindi ng dagundong ng kanyang galit. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Is this just her claim? Do you remember even Senator Amy Marcos herself said na merong mga nakabudget sa ulo nila ni VP Sara. This was months ago during an interview. I think ang nakalagay na presyo sa ulo ni Senator Amy was 400 million. Para lang siraan sila. At marami rin naman mga umaamin na eh. Sila daw po ay binabayaran. 'Di ba? Para lang siraan si VP Sara. We don't know exactly their names. Pero may mga tao tayong nakitang bumaliktad na rin sa ngalan ng kaperahan. I don't have to name names. Kilala niyo na kung sino tong mga to. Hindi natin alam kung gaano rin sila karami. Sa ngalan ng pera, ipagbibili ang dangal nila. 'Di ba? Diretso tayo. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Utang ina ninyo. Yung maringgan mo si VP Sara magmura ng ganyan. Kahit sino, kahit hindi na si Inday Sara eh. Kahit sinong tao guys. Kahit sinong tao. Maiintindihan kung ano ang nararamdaman ngayon ni VP Sara. Because obviously, yung panggigipit sa mga tao nila ngayon, isisisi yan kay Inday Sara. Nangyayari na. Nangyayari na. 'Di ba?
Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Alam mo ito si Joel Chua, nanganganib na to sa Manila. No? Napakataas ng percentage sa survey nung ini-endorso ni Yorme. Joel Chua, baka hindi ka lang matalo. Baka magkaroon ka pa ng patong-patong na disbarment cases almost right after mong bumaba sa pwesto mo. Kaya mo nga sinasabihan ng traidor? Tama ba? Ano yung naging comment mo kay Yorme? Na binalikan ka niya? Kawawa ka rin at the end of the day. At wala kang pwedeng sisihin sa mga pinagagawa mo kundi ikaw lang. Wala ka ng karera, baka hindi ka pa maging abogado pag alis mo sa Kongreso. Do you really think what you're doing right now palalagpasin ng OVP? Marami kang possible na maging kaso. Ikaw kasama ng mga tao dyan sa committee mo. Diba? Is it worth it? Yun lang ba ang halaga ng pagkatao mo? Diba? Sabi nga nila, ang pera napapalitan, pero ang dignidad mo parang tiwala. Kahit anong gawin mo, hindi na mababalik ang kinang ng tingin sa'yo ng tao beforehand. I'm very sure. Babalikan ka ng patong-patong na mga kaso ng mga taga-OVP. Most probably si VP Sara yan. Diba? This woman doesn't just, hindi lang niya binubuka yung bibig niya. Uma-action to. Kitang-kita naman natin. Mas uma-action siya versus sa nagsasalita siya. Mas meron siyang achievement over sa mga kwentong leche gaya ng ginagawa ni Bongbong Marcos. She is a very dangerous woman because etong taong to tumatrabaho. So itong ginagawa niyong panggigipit, hindi na lang sa kanya. Itong ginagawa niyong panggigipit sa mga tao niya, sisiguraduhin niya somewhere magkikita-kita kayo. And you will beg for it. You are going to beg for your career, for your IBP ID, at kung ano pa. Hindi natin sure exactly kung anong magiging next move ni VP Sara as of today. Busy pa siya kay Attorney Zuleka. Pero expect na natin yan, guys. Expect na natin yan. Hindi ito papalagpasin ni VP Sara. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman.
matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. Ako, I wanna be honest with you people, no? Ako may tita akong negosyante rin ng bigas. May lola akong negosyante ng bigas. May mga kaibigan akong negosyante ng bigas. I myself, I even asked them, during that time, nung binuka ni Bongbong Marcos ang bibig niya about sa 20 pesos na bigas. Noon pa man, sinabi na nila, that is very next to impossible. Ni sila nga, ang puhunan nila, mahigit 20 pesos. Paano pa kaya pag nagbenta na sila? Kaya siguro daw nilang paniwalaan ang 30 pesos, 35, but not 20. But not 20. Eh, yung palay nga daw, 16 pesos eh. Imagine mo yung proseso pa, pagdadaanan ng palay before maging bigas. Do you really think at cost ang 20 pesos para sa isang trader? Definitely not. Kahit mag-import ka pa ng bigas, it is next to impossible yung 20 na yun. Ano ginawa niya? Naalala niyo ba? Baka nakakalimutan niyo. Yung una niyang kadiwa, magbenta sila ng 25 pesos na bigas. Bumili sila ng bigas, palugi nilang benenta. Tama ba yun? Hindi ba kinasuhan yung isa sa undersecretary niya sa DA, sa Department of Agriculture? Nung kinasuhan yon, anong ginawa ni BBM? Di ba dead ma siya? Di man lang niya prinotektahan o tinulungan yung kanyang undersecretary? Hindi naman gagalaw yun kung walang utos ni Bongbong Marcos ay. Diba? Anong ginawa nila kay Atty. Vic Rodriguez? Ginamit nila at sinira din nila tungkol sa asukal. Pero sinong involved doon? Kapamilya ni Lisa. Diba? And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ito na lang If I'm going to ask you, can you actually blame her for being so mad, for being so upset? Tanga na lang guys sa maniniwala kung itong mga pinagagawa sa kanya ay hindi orchestrated. 'Di ba? Isipin niyo rin hindi mahawakan sa leeg ng mag-asawang Marcos ang Senado. Kaya ginawa nila ng paraan na matanggal si Zubiri.
Once upon a time, umamin itong si, what do you call that? Si Senator Chis Escudero na malapit siya sa mag-asawang Marcos. 'Di ba? Sige nga. Hanggang ngayon tinatrabaho nila na mahawakan nila sa leeg ang mga senador. Unfortunately, dahil konti sila, hindi nila kayang hawakan sa leeg ang mga senador. Sasabihin niyo nga sa akin, based sa observation natin, sa lahat na nangyayari ngayon, talaga bang walang kumpas ang mag-asawang Marcos sa nangyayari kay VP Sara ngayon? Sa mga taga-OVP. Matatapos na po yung taon. You only have less than what? 40 days? Pinag-uusapan pa rin natin since 2023 ang confidential fund ni VP Sara. Naka-focus tayo dun. Did we even bother to ask paano ginastos ni Bongbong Marcos ang kanyang confidential fund at saka intelligence fund? Hindi. Pero bakit kay VP Sara? Sobrang invested. Tama naman yung sinabi ni Winnie Monsud eh. Ini-scrutinize ng Congress ang pondo ni VP Sara. So, sino mag-scrutinize sa pondo ng MOOE? Kung halimbawa na lang, sa 300 na kongresista, times mo, sa average na 5 million MOOE. Ilang bilyon ang MOOE na ginagastos ng isang kongresista? Or ng kongresista sa buong taon? 1.5 billion? Yung 1.5 billion na yan, hindi po yan naliliquidate. Hindi po yan na-audit. Nung sinabi, nung ino-audit ng COA, ang MOOE nila, nagalit pa ang Senado. Nagalit ang Kongreso. Again, MOOE, ino-audit ng COA. Nagalit ang Congress. Pero ito, confidential fund po ang pinag-uusapan natin. Diba? Na nagkakahalaga lang ng 125 million. Pero grabe nilang i-scrutinize. See the difference? Sino may problema? Pareho. Ang COA, selective din sa pag-ano ng kanilang mandato. Do you really think hindi kaya ni VP Sara kilalanin kung sino din yung mga korap dyan sa loob ng COA? Independent man kayo, pero sana, huwag niyong sirain ang tiwala ng taong bayan. Lalo na kung kaya kayong supalpalan ng pera. You are independent for a reason. Diba? You are independent for a reason. So bakit
Nung ino-audit nyo ang MOOE noon ng Congress, nagalit sila, tiklop kayo, pero itong kay VP Sara, kulang na lang, pati kaluluwa nyo, ibenta nyo. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung ano na ba ang nakikita nyo ngayon. Ikaw, Joel Chua, ikaw ang kawawa dito. Ikaw ang kawawa dito. Ikaw ang sasalo ng maraming galit, hindi lang ng OVP, ni VP Sara, or ni Atty. Zoleka. Umasa kang matatalo ka na this coming election. Sana mafailan ka ng disbarment sa lahat ng pang-aabuso na ginagawa niyo dyan sa loob ng Kongreso. Sayang ka. Sana nagstay ka na lang na konsehal kung wala ka rin naman puwentang magiging congressman.